Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my magandang umaga mga paps. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yung vanity mirror ng Toyota Rush. Just in case na stock up siya na bukas, pwede rin hindi na siya sumisindi. Basically, yung troubleshooting nung inyong vanity mirror. So, ito guys yung nire-refer ko na vanity mirror with light. Madalas kasi, ang nagiging issue ng sa Rush is stock up siya na kahit isara mo, nakabukas pa rin. So, madalas nagiging issue niyan is either nababali po yung plastic dito, which is yung kung saan nagti-trigger yung switch, yan, itong part na to. Pwede rin yung spring mechanism mismo sa loob is stock up. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya okay. Ang kailangan nyo lang dito guys is itong Phillips screwdriver tsaka itong isang set ng screwdriver. Nabili ko to sa Ace. So, kung hindi ako nagkakamali, pang relo to. Madalas ginagamit ng watch. Okay, so first thing to do guys is, of course, tanggalin nyo muna yung isang screw na to using your Phillips screwdriver. Okay, so set aside nyo guys kasi mahirap na mawala. Ngayon, after nyo siyang matanggal is hilahin nyo na tong part na to. Okay. And ma-access nyo na yung socket. Alisin nyo na lang. May clip lang yan na lock. Ingatan nyo na lang guys yung yung female nung socket. Okay. So after nyo siyang matanggal, alisin nyo na rin dito sa kabilang side para matanggal nyo na siya ng buo. So guys, after nyo maalis yung sun visor with the vanity mirror, gamit kayo ng flat screwdriver or prying tool kagaya ko para malusan yung lower part ng assembly. So, yan. Actually, natanggal ko na yung dalawa. Andito na ako sa kabilang side. Okay. So, after yung matanggal, as you can see, ito na yung, kumbaga, yung mukha niya. Okay. So, that's it. Ito na ngayon yung vanity mirror. And, ito ngayon yung switch assembly with the light. Ang madalas nagkokos ng problem guys is ito. Tuturo ko sa inyo. Ito kasi yung switch guys. Yan. So, ang nangyayari kasi is ang nangyayari kasi guys, napipit-pit yan sa bukas-sara. Ang solusyon nyo dyan would be, yan, tingnan nyo pag isasara ko, aangat to. Itong copper wire na yan nasa taas. So, pagka isasara ko, aangat siya, mawawalan ngayon ng continuity itong switch. So, pagka binuksan ko siya, didikit ngayon siya dito, sa baba. Ito. Yan. So, pagka inangat nyo to, didikit tong copper wire na yan. Copper plate, rather. So, pag sinara nyo naman, mawawalan na siya ng connection dito. Hence, mamamatay yung ilaw. So, ang nangyayari kasi, madalas, either nababasag to, yan, nababasag. So, ang nangyayari is, hindi na umaangat tong copper plate. Okay? So, yan yung number one cause. Yung sinasabi nga na lalakasan yung pagsara, 50-50 chance yun, baka mag-short pa. So, mas delikado sa sunog. So, I would rather
i-unplug nyo na lang yung mismong wire, dalhin sa dealership, which is yun naman talaga yung protocol. Pero kung wala nga kayong access is ang gagawin nyo lang guys is in the event na mabali nga to, yan, yung humihila, pwede nyo yan i-super glue pansamantagal, or halimbawa buo naman siya pero ang nangyayari is nai-stuck po itong plate na yan, so pwede nyo na lang i-long nose para yung movement niya para mawawala or lalayo yung connection niya dito sa plate na to, which is yung para bubuo na nung switch natin. So yung ilaw, actually yung ilaw niya pwede nitong i-upgrade to LED. So just in case na busted siya, yan. So pwede nyo yang palitan. So yung it's 1.8 watts, 12 volts of course. So yung pagbalik niya, dali lang din naman kasi may butas naman yan eh. Okay. So that's how you fix the problem. Ito kasi guys yung ano eh. Ito talaga yung nagiging yung number one issue. Yan, itong bakal na yan. Yan yung number one culprit. Okay. So, let's say natapos nyo na yung inyong DIY, yung inyong project, time to return the assembly. Yung pagbalik, madali lang naman guys. I-align nyo lang. May mga butas naman kasi ito eh. Yan. Yan. Diba? I-align nyo lang yan sa mga butas niya. Yan. Tapos, konting tulak. And meron pang dalawang hindi na shoot. And there you go. Okay. So, that's it guys. Walang space, walang kahit ano. Syempre, punasan nyo na lang yung mga fingerprint sa salamin. And, of course, ibalik nyo na sa socket. Actually, balik nyo muna dito. Tapos, before screwing back the vanity mirror, guys, siyempre, testing nyo muna. Diba? Eh, hindi pa yung ating so, that's it. So, dapat, pagsara nyo, mamatay din siya. Like that. See? Okay. So, patay na natin. Shoot nyo na lang to, yung socket. And let's go ahead and lock it in place. So, yun guys. Yan. See? So, ganun lang kadali guys. So,
in the event nga na mangyari sa inyo na mag-stock up yung ilaw sa vanity mirror, at least alam nyo na yung gagawin. Kaya pwede nyo munang tanggalin sa socket, dalhin sa dealership. Kasi ang mangyayari dyan guys, pagka na-stuck yung ilaw, iinit po yan. So may possibility na masunog to. Yung visor, not only the visor, of course, yung sasakyan nyo masusunog. Or, yun nga, pwede nyo i-DIY. Yun lang naman yung switch na yun, yung wire na yun, yun ang nagkukos kung bakit lagi lang siyang nakailaw. Okay. So, that's all for me today, guys. Sana meron kayong natutunan. If you did, bigyan naman yung video ng thumbs up and don't forget to subscribe. Also, kung kailangan nyo po ng parts for your Rush, Eon, Wigo, Accent, Shopee store, link is on the description section below. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today, and see you guys on our next video.